Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Miyabe-abe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Isang mapagpalat magandang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiro namin mga avid viewers at listeners nitong healing program kay LNJ. Welcome po dito sa episode 9, season 12 ng KLNJ na pinamagatang May Magagawa ang Diyos. Kumusta naman po kayo at pagpamuan niyo po last Friday sa di inasang pagkakataon, nagkaroon lang po ng isang schedule kaya hindi po kami nakapag-live. At sa gabing ito naman po medyo na-traffic. Ang traffic actually kanina yung habang ginagawa ko yung script medyo nahirapan ako sa internet connection kaya hindi ko po kaagad natapos yung script at tapos hindi ko kaagad na-send dito sa radio station. At ito po kahit late po tayo, sana marapat ng Diyos minsan pa igawad sa atin ang pagpapalang nakalaan nang makamit natin ng kagalingan sa ating kwentuhan sa gabing ito dito sa KLNJ. Ito pong inyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie Dicaw, ang inyong kakanaguran na kaibigan nagdarasal para sa kagalingan ng may sakit at ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming avid viewers and listeners ng KLNJ. Sana po sa gabing ito muli nating makamit ang biyayang kaloob ng Diyos na nakalaan para sa ating kagalingan. Gayon din ang ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Naway masumpungan nating muli ang buhay na presensya ng Diyos sa ating pakikibahagi dito sa KLNJ Episode 9, ang bilis, Season 12. Ako po muli si Brother Jeffrey M. Gomez, ang iyong kakaluguran, kaibigan dito sa programang KLNJ. Ang healing program ng Archdiocese of San Fernando Radio Station, ang DWBL 91.9 Bright FM. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Atin po ngayong hilingin ang biyaya ng Diyos at tayo sama-samang manalangin. Together, let us invoke the powerful intercession of Saint Jude Thaddeus, the Apostle, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O most holy Apostle, Saint Jude, patron saint of impossible causes, I place myself in your care. With fervent trust and confidence, I seek your heavenly intercession. Pray for me in my times of need. Help me realize each day that I am not alone when facing sickness, disease, suffering, or sorrow. Assist me now, dear Saint Jude, in petitioning Almighty God for strength when I am in distress, courage to overcome my anxieties, and the gift of a complete healing of mind and body. Ask our loving Lord to deepen my faith and steadfast conviction in His healing power, and to bless me with the graces necessarily to accept whatever may lie ahead for me and for my loved ones. Thank you, O Holy Saint Jude, for the promise of hope you offer to all who believe. Inspire me always to offer this gift of hope to others. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Brother Jeff, sa inialim mong opening prayer ng pinamangatang healing prayer to St. Jude. Galing ito sa www.rosaryshrine.stjude.org. Kumusta, Brother Jeff? Ay, salamat po, Amo. At salamat sa Diyos. Uso yung sakit. Kahit madagong na ka pala. Anong balita? Tinataplan ka nung last segment. Ayun, Among dakal salamat, Pasibayo. Sa suporta po ninyo sa amin. Sa kahit inindiyan ko kayo dun sa Dekada Celebration, no? Actually po ang Dabsu Santo Tomas Campus, 10 years na po. Kaya nagkaroon po ng celebration na tinawag pong Dekada. Yung 10th founding anniversary po ng Dabsu Santo Tomas Campus. Nakailang taon ka na sa Dabsu Santo Tomas Campus? Ano po? Santo Tomas Campus po. Main campus po,
July 16, 2019. Ano, una ka doon? Apo. Tapos, nung kasagsagan ng pandemic, March 2020, yan. Naranasan ko namang. So, nung pandemic, nasa lockdown ano na ka? lahat. No? Then, by June of the same year, 2020 po, yun, I decided na, nag-inisip po ako na, nagtanong ako kung pwede po akong palipat ng Santo Tomas Campus. And eventually, may dean, then sa College of Education, si Ma'am Risa Lintag, and also yung dean po ng CAS, yung isa po. Tapos sabi, basta importante, si Director Rivera, okay sa kanya, okay din sa amin. And the rest is history. By June of 2020, kahit na kasagsagan ng pandemic kamong, and online pa nun. Ayun, nandun na po ako until today po, present. So, congratulations, Dabsu Santo Tomas Campus for the 10-year existence. Malaking tulong ito, syempre, lalo na po sa mga mahihirap na estudyante, na particular sa part to ng bayan ng Santo Tomas, syempre. And also, if I may, yun po yung tema na po namin, yung 10th anniversary, A Decade of Excellence, celebrating 10 glorious years of Dabsu Santo Tomas Campus. And sabi mo nga sa misa no October 23, na yun, yung Thanksgiving Mass po namin. And anong dapat pagpasalamat? Marami. At marami pang darating na biyaya. At marami pang marami pa pong mangyayari sa Dabsu Santo Tomas. Abangan. At syempre, wag din po natin kalimutan bukas kapistahan po ni St. Jude Thaddeus, ang tinatawag nating patron saint of impossible causes or impossible cases. If I may add po, pinapakumusta ka ni Sir Robbie Tantingco. Yan. Hello, sir. Good evening po, Sir Robbie Tantingco. Kasi sabi mo nga, bakit ko salamat po sa kanila, na-invite po ako ni Ma'am Mayra Lopez, administrator po ng Center for Kapampangan Studies, at na yung naganap po, naging judge po ako noong October 25, Miyerkules po yun, di ba? Yung kanilang event na annual event, yung Catholic Halloween, sa Chapel of the Holy Guardian Angel. Parang sa parokya po na. Sino yung mga participants? Mga grade school ba siya? High school? College? Grade school, high school. Mga bata? Ganda. Tatlo po siyempre, tatlo yung nanalo. Yung Saint, yung Our Lady of the Holy Rosary, yung first place, second place, yung Saint Teresa of Lisieux, tapos yung third place na Saint, yung San Lorenzo Ruiz. Yun po, salamat po kay Sir Robbie Tantingco. Inautograph niya po yung book na inakda niya, yung Felipe Song. Kay Felipe Song. Thank you po. Pagdasal natin sana dumating yung panahon na magkaroong Pilipinong santo na isang Kapampangan sa katauhan ni Felipe Song from Macabebe. At ngayon naman po yung ating balikan ng nakaraang episode ng KLNJ, Episode 8, Season 12 na pinamagatang Happy Mother's Day, aired last October 13, 2023 on the feast day of Our Lady of Fatima. Heto pong feedback at insights na galing kay Ma'am Early Jane Dumasikat ng Las Vegas, Nevada, USA. KLNJ's 8th episode of the 12th season, Mother's Day in October, was the topic of the last episode, inspired from Father Ronnie's encounter with a mother on the occasion of the feast day of Our Lady of Pilar last October 12, 2023, who asked Father Ronnie to pray for the safety and welfare of her child in Canada who had a mild stroke. Much as the mother wanted to be there for her child to assist, she chose to stay in the Philippines to take care of her grandchild. She remains hopeful despite of her child's health condition in Canada, a loving mother and grandmother who stays in faith for her loved ones. The miracle of Our Lady of Pilar on that January day, the Blessed Virgin Mary, still living in Palestine, appeared to James atop a column of pillar of stone. With encouraging words, she assured him that the people of Spain would become Christians and that their faith would be as strong and durable as the pillar on which she stood. The Blessed Mother's love was extended to his son's disciples. She became a mother to them, loved and guided them. Her love is also extended to us, like the Fatima prayer. She doesn't want us to experience the fires of hell. A mother's love is immeasurable, unwavering, unconditional, and enduring. Thank you so much for your valued feedback of our previous episodes, Ma'am Early Jane. Ito naman po ang kanyang insights, heartwarming thoughts in KLNJ's 8th episode of the 12th season. Number 1, the apparition of Our Lady of Fatima and the feast day of Our Lady of Pilar. Father Ronnie can definitely say it's Mother's Day in October.
And number 2, Sister Doris is definitely right. Mothers and their love are endless discussions. Ayan, salamat Sister Doris Tahano. Yan, Sister. Yan, number 3, Sister Doris present. Ako kaya kailan papalitan ni Sister Doris? Kaya, Paging Sister oo, Doris. kaya among madaming nagdarasal sa'yo na siyempre, yun, nagkakasakit ka, pero ayun, Sister Doris' presence in the episode makes KLNJ's valued and special. She is always ready to cover when Brother Jeff can't make it. Salamat. Sabi, kung ako kaya, no? Number 4, and as part of her reflection last Friday, Sister Doris recognized her mother's strength and chose to stay and support them after their father passed away. Number 5, the sacrifices her mother made for their family were also recalled by Father Ronnie. He added that when he's sick, he misses his mother's loving care. No matter how old we get, we always try to find our mother. Magberat na. Wapo. Maglambing. Naglalambing. Number 6, a heartwarming theme is heartwarming episode. At iyak na tayo'y mapapabuti sa tuwina sa pagmamahal at kalinga ng ina. Number 7, a continuous flow of thoughts was delivered by Father Ronnie and Sister Doris on last Friday's episode. Number 8, last episode there was a technical issue. KLNJ was unable to participate in the routine Facebook Live. We could still view it though because the staff was able to provide the YouTube link. We appreciate the effort you put in, knowing that many of the devoted KLNJ viewers and listeners looked and sought for the usual notification from KLNJ was absolutely heartwarming. Yung kapatid ko nga si Madam Beth nagtataka bakit walang notification. Sabi ko may problema yung Facebook. Last Friday, October 13. Pero yun, naagapan naman siguro and the show must go on. Sa awa ng Diyos. Lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang humpay na pagmamahal para sa KLNJ, Ma'am Early Jane. Thanks for your useful valued feedback and insights. Gayon naman po ating pakinggan ang pagninilay na galing kay Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Resettlement Center, Barangay Bulaon, City of San Fernando, Pampanga. Ito po ang unang bahagi ng kanyang reflection. TGIF, magrasyang gabi, Among Ronnie, Brother Jeff, Ma'am Early Jane, at sa lahat ng avid viewers and listeners nitong healing program na KLNJ. In Jesus' name, Amen. Thank you, Sister Doris, for your opening prayer entitled Prayer to Our Lady of Fatima. It is a title given to Virgin Mary as she appeared before the 3 shepherd children near the village of Fatima, Portugal in 1917. She identified herself to them as the Lady of the Rosary. Whenever we pray, we always ask for the intercession of the Blessed Mother of Jesus, Our Lady of Fatima. Hear our fervent prayers as you embrace us with your motherly love. Ipinako si Jesus sa krus from the Gospel of St. John, chapter 19, verses 16 to 27, was the Gospel reading in the last week's episode of KLNJ. The feast day of Our Lady of Fatima, October 13, 2023, was featured. An encounter with the Mother on the feast day of Our Lady of Pilar, October 12, 2023, served as an inspiration. The following are the 3 significant points shared to us by Among Ronnie. First significant point, paalala. Kapag ang inay kasamang naglalakbay, tiyak na sa atin ay may nakaantabay. Life is full of challenges which makes it indeed interesting. But the process is never promised to us as we travel this journey called life. But what makes the journey bearable is when we are with someone through thick and thin and in good times and bad times. Someone we can always depend on when the going gets tough. We owe our life to our parents, especially to our mother, who took good care of us from the day of our conception. Our mother is our first teacher, our first best friend, our first critic, among others. She is the person who will always give us her honest and sincere opinion towards us. That is why we always say that mothers know best. Although we are loved by many people, perhaps no one could ever love us more than our mother's love for us. We feel safe and secure whenever we are with them. They will do everything in their power to give us what we need to make life easy for us.
But this does not mean that they will tolerate us even if we did something wrong. I'm sure they will discipline us to the point of making us feel sorry in the end for the things that we did badly. It is for this reason that I feel happy and proud whenever I hear people say this to me, like mother, like daughter. A second significant point, paanyaya, bigyang halaga pagkalinga ng nanay dahil pagmamahal niya ay wagas at tunay. Do not take things for granted, much so do not take people for granted. All people do not ever take our mothers for granted. We will only know the importance of things, especially of people, when we lose them. Treasure our parents who gave us life, who took good care of us. They work hard every single day of the week in order to give us a bright future. On the other hand, our mothers even risked their lives in giving birth to us. They spend sleepless nights whenever we get sick. They cook our food, do our dirty clothes, and clean the house, among others, just to show their unconditional love for us. In the same manner, we must likewise show our love and care for them until they grow old themselves, make them feel important and appreciated, and I envy those whose mothers are still alive. I feel sad whenever I feel like talking to my mother. There are times I want to hug her but cannot do it anymore. Make beautiful memories with our mothers so that when they are not with us anymore, these beautiful memories will make us remember them forever in our hearts. The love of mother is truly one of God's blessings to all of us. Third significant point, tugon. Pagmamahal ng inay ating suklian, tiyaking sila'y laging pangalagaan. My father died at the age of 46. My mother was left to take good care of her 5 children. Being the eldest among her siblings, I felt the responsibility that was put on my shoulder as well. I studied hard for her sacrifice not to go in vain. When I graduated from college, I was lucky enough to get a good job at once. I helped my mother in supporting the family, not only in the financial aspects, but also in fostering discipline to my younger siblings. This is perhaps one of the reasons why I did not think of marriage at a young age. I believe helping my mother support our family is my way of showing gratitude to her in all the things that she did for us. I made sure that I took good care of the food she eats, her maintenance medicines, including the allowance that I give to her on a regular basis. I cannot forget what my friend told me back then while having our conversation. These were her exact words. Agnes, uling mayap kang anak, miswerte ka king asawa at eka magkasakit king biye. Sabi dapin ding makatwa, ing kanong kaluguran ko, migdili, inka na akong kaluguran ko, migdila yang anghel. I am grateful to the Lord Almighty for giving me a good man for a husband. I am not rich, but I am living comfortably with my family and loved ones. Life indeed works in mysterious ways. Tiyak na tayo mapapabuti sa tuwina, sa pagmamahal at kalinga ng ina. At ating pong ipagpatuloy ang binabahagi po ni Ma'am Agnes. Ito pong ikalawang bahagi. Narito naman ang poll question noong nakaraan na Biyernes. Anong karanasan ang hindi mo makalimutan dahil ikaw ay napabuti sa pagmamahal ng iyong ina? My mother is an elementary public school teacher. She was my teacher when I was in grade 2. She is sweet, heartwarming, and honest. She loves her children so dearly. She became a single mother at a young age. She is soft but strong for a woman, and I truly admire her for being such. She makes sure that her children are taken good care of despite being a working mother. I believe she served as an inspiration to me when I too became a mother. The way she manages our family puts impact on me as a person. My mother will always be my role model as far as motherhood is concerned. I am grateful to God for blessing me with a mother who loves her children unconditionally. May I continue to be a good mother to my children and now as a grandmother to my grandchildren. May the Blessed Virgin, who is the epitome of good mother, be always on my side every step of the way. Tiyak na tayo mapapabuti sa tuwina sa pagmamahal at kalinga
ng ina. Tanggapin mo, Ma'am Agnes, ang aming pasasalamat sa ibinahagi mong pagninilay. Naway basbasan ka ng Diyos, gayon din po ang pamilya mo at mga minamahal sa buhay. At ngayong gabi naman po sa ating episode 9 ng Kellen J. Season 12, ito pong nilalaman ng ating kwentuhan. Ang ating pong topic, Power of Prayer. At ang title, May Magagawang Diyos. Ang ating theme, kapag tayo taimtim na manalangin, matutupad anumang ating hilingin. At ang ating gospel reading, pinagaling ni Jesus ang isang ketongin from Mark chapter 1 verses 40 to 45, featuring the feast day of St. Jude Thaddeus, patron saint of impossible causes, October 28. Inspiration, X-ray result of Lola Rosing Pascual of Sitio Aguso, San Francisco, Mabalacat City, Pampanga, and at tumor marker test result of Attorney Malo C. Benoza of Apalit, Pampanga. At ang ating poll question, anong iyong answered prayer na hindi mo makakalimutan sa tanang buhay mo? Ang ating featured song, Alam Kong May Magagawang Diyos by Arlene Zapanta and Da Vinci Dasig. Subalit bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan sa gabing ito, inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng inyong kwento o kung mayroon kayong kahilingan o prayer request, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na text line numbers. Para sa mga Globe subscribers, 0915-954-1303. Para sa mga Smart subscribers, 0918-351-8282. At para sa mga Sun Cellular subscribers, 0942-357-4268. Hinihiling din po na kayo'y mag-comment o mag-message po sa ating Facebook page o Facebook Live at huwag niyo po sanang kalimutang lagyan din ng label ang inyong mensaheng ipapadala at inyo na rin pong banggitin kung saan kayo nakatira at kung anong parokyang inyong kinabibilangan. Paki-like at share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Maaari din pong i-follow ang ating Twitter account, ang username at radio_ASF at ang ating Instagram account ay may username na ASF@radio or at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At ang tulong pong binibigay ninyo ay malaking bagay po upang patuloy pong magampanan ang mission po ng radio station ng ating Archdiocese ng San Fernando, Pampanga dito po sa DWBL 91.9 Bright FM. Inihiling pong ipadala po ninyo inyong tulong o donation sa GCash account number 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. Thank you very much po sa mga tumulong at maraming salamat din po sa tutulong pa po para po sa apostolate ng ating radio station. Kayo po ay aming inaanyayahang tugunan ng aming inihandang poll question para sa episode 9, season 12. Ulitin ko lang po. Episode 9, season 12 ng KLNJ. Ang tanong, ano ang iyong answered prayer na hindi mo makakalimutan sa tanang buhay mo? At muli po, pasasalamat sa bawat isa po sa inyong mga avid listeners na kakwentuhan po sa tuwing sasapit po ang Biyernes ng gabi dito sa healing program ng King Laguna ng Jesus. At syempre, thank you rin po sa ating mga kasamahan dito sa radio station na nakantabay din po kay Engineer Abel Mungkal, kay Engineer Ems Sibug Chamson. Insert ba si Miss Mika Serrano? O insert na lang siya, no? Wala siya. At siyempre, kina Father Pep Bakay at sa lahat po ng bahagi po ng DWBL Bright FM family. Ano pa, Brother Jeff? Nagluluto po sa atin. Yan, yung Baka di tayo pakainin. Sina Kuya Guard, yan. Siyempre. At marami pa pong iba. Kayo rin, as mentioned by Among, yan. Si Miss V rin pala, na nakantabay din siyempre. Nasa Kandaban na siya niyan. Nakauwi na si Miss V. Yan. At ngayon, maraming salamat po ulit sa inyo po. Walang sawang pakikinig po at pagkantabi po dito sa live and also sa live streaming po na
dala po ng ating Archdiocesan Radio Station DWBL 91.9 Bright FM. As mentioned by Among, tuwing araw ng Biyernes dito sa ating King Lagyo ng Jesus. At ngayon naman po'y pansamantala po muna nating putulin ng ating kwentuhan at nating pakinggan ng ilang paalala at patalastas. Huwag po kayong aalis, magbabalik mong muli ang KLNJ. Pakamalan kong kakaluguran kang Kristo a anak ning Nuan a Birheng Maria. Ing bulan ning Oktubri para kaya katamong Katoliko, tatagulaling taya antimong bulan ning Rosaryo. Babaligdan tamo kaniting bulan ing ulaga na niting paralan ning pamangadi. Kaniting bulan panagkatamo ka rin sabla ing mataimtim a pamangadi king Rosaryo. Karing pisamban, karing balang pamilya king balang pibale-bale, karing komunidad, at makanyan mo naman karing balang tao. Babaligdan tamo naman kaniting bulan a kapamilatan ning pamangadi king Rosaryo, pasalamatan taya ing indong Birheng Maria, king pamanagumpeta mo karing balang labanan o kasakitan a daralanan tamo, kalumpaning pamanantabe na, king pamanagumpe daring Kristiyano, king labanan karing kasalangda, inyang minunang panahon. Ing Rosaryo, ing pamigunam kaniti karing misterios, darala nakatamong malapit kang Kristo, at king kwento ning kakatamong kaligtasan. Inyasat kakaluguran, etamo kakalinguan ing pangadyantaya ing Rosaryo. Iti pong paganaka, ibatya king radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At king kayong talasuyo, Father Hilario Sikat Jr. OP, iba't king Order of Preachers at tinatag ng Santo Domingo de Guzman, amani muna man, king pamagpalaganap, king pangadi, king Rosario. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Atin po ngayong ipagpatuloy ang healing program ng radyo ng ating Archdiocese San Fernando, Pampanga, ang KLNJ, King Lagyo ng Jesus, kagaling ang laan sa ngalan ni Jesus dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Atin po ngayong pakinggan ng kwentong pinagaling ni Jesus ang sangketongin galing po sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos at chapter 1 verses 42-45. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus, lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapagaling at magagawang malinis. Nahabag si Jesus sa ketongin kaya't hinawakan niya ito at sinabi, Oo, nais ko, gumaling ka. Noon di nawalang ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Matapos mapagbilinan, agad siyang pinaalis ni Jesus at pinagsabihan ng ganito, Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos maggalay ka ng handog para sa Diyos ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na.
Ngunit pagkaalis ng lalaki ay kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Dahil dito, hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus. Nanatili na lamang siya sa labas ng bayan, subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, o Panginoong Hesukristo. Atin pong alalahanin mga ka-KLNJ po sa gabing ito, episode 9, season 12 ng KLNJ. Binibigyang halaga po natin yung kapangyarihan ng panalangin. Kaya nga pong ating topic ay Power of Prayer. Napili ko po yung Ebanghelyo kasi nagpahayag yung Ketongin, sabi niya, yung paniniwala niya, sabi niya, kung nais mo, mapapagaling mo ko, magiging malinis ako. Actually, iba yung version ni St. Matthew. Yung kay San Mateo, very short at saka direct. Kumpara dito kay San Marcos, at gayon din yung kung kumpara kay sa version naman ni San Lucas. Kasi doon kay yung unang nakita ko kay San Mateo, diretso lang nagsabi lang siya kung nais mo, mapapagaling mo ko. Pero doon sa version kasi ni San Marcos, nandoon yung lumuhod yung may sakit at nagmakaawa siya. At bago sabihin ni Jesus, nais ko gumaling ka, binibigyang diin yung nahabag si Jesus sa Ketongin na lumapit sa kanya. Kaya mas pinili ko yung kay San Marcos. At wala rin sa version naman ni San Lucas yung even kay San Mateo yung yung version na wag mong ipagsabi tapos magtungo ka sa pare. Kasi mahalaga yun para makabalik na siya sa kanyang pamilya, sa kanyang komunidad, kailangan niya yung permit na galing doon sa pare na magpapatunay na magaling na siya, na malinis na siya. Hindi ko lang alam kung tumalima siya. Pero definitely hindi siya tumalima doon sa bilin na wag niya itong ipagsabi. Kaya yung nangyari, hindi na tuloy makapunta sa ibang lugar ang Panginoon, although siya na lang yung pinupuntahan. At kaya dito makikita yung yung paanyaya ng tema kapag tayo taimtim na manalangin, matutupad anumang ating hilingin. Mahalaga na bigyan din natin ng pansin itong kapistahan bukas ni San Judas Tadeo, patron saint of impossible causes. Dalawang kwento yung inspirasyon ng episode nito, Brother Jeff. Una yung kwento ni Lola Rosing Pascual. Si Lola Rosing Pascual, isa sa mga deboto ni San Judas Tadeo doon sa Aguso, sa San Francisco, Mabalacat. Sabi ko nga madalas only in Aguso kasi kapag nagpipiesta, sabi ibang mga lugar, usually novena. Kaya novena kasi 9 days. Pero sa kanila, hindi lang 9 days 40 days. Binabalikan kasi yung kwento nung early 70s na umulan ng 40 days, 40 nights. Yung mga tao dun sa Aguso, nagdebosyon kay San Judas Tadeo. Kaya inattribute yung kaligtasan nila sa tulong ni San Judas Tadeo. Naging patron sa sitio si San Judas Tadeo. At kapag nagpifiesta sila hanggang ngayon, 40 days yung kanilang misa araw-araw bago yung October 28 na pagdiriwang ng kapistahan ni San Judas Tadeo. 25th and 31st day, twice akong naimbitahan doon sa 40 days na misa doon sa Aguso. Nung October 12 yon, absent si Lola Rosing. Nahanap ko. Napag-alaman ko, kaya pala absent. Tinakbo sa ospital. Nagkaroon ng tubig yung dalawang baga niya. Yung isa puno ng tubig, yung isa kalahati. And then, namimiss ng matanda yung naalala niya, yung misa doon sa Aguso Chapel, sa St. Teresa's Chapel. Gusto niyang lumabas na ng hospital. On the second 2 days, 2 nights niya sa hospital. Pero bago binigyan ng permit na lumabas ng hospital ng kanyang doktor, kailangan munang tingnan yung kanyang baga. At may apo siya na nagbabantay. Nung tingnan yung result ng x-ray, sabi daw nung doktor dun sa apo ni Lola Rosing na isang nurse, nakikita mo bang nakikita ko? Tapos ang reaction daw ng doktor, alin kaya ngayon ang mas effective? Yung panalangin o yung gamot na binigay ko sa may sakit?
Kasi pinagbigay alam ko sa doktor na nung October 12 by proxy, may isang kasamahan doon sa chapel ang lumapit sa akin after nung misa at pinagbigay alam na sa ospital si Lola Rosing, kaya pinagdasal namin distant healing by proxy. Kaya ang sabi nung doktor, ano yung mas effective, yung panalangin ba o yung gamot na bigay sa may sakit? Kasi ang nakita pala doon sa result ng x-ray, samantalang may tubig yung isang baga na kalahating tubig, biglang naging clear yung result ng x-ray ni Lola Rosing. Kaya nakauwi siya. Nung 31st day, October 12, nakapagsimba na si Lola Rosing. So binibigyan halaga ko lang dito yung siyempre yung devotion kay San Judas Tadeo, na heto pati yung mga impossible causes talagang nagiging imposible, pati yung mga imposible. And then nasundan yung kwento kahapon biglang may dumating na bisita, isang kaibigan na si Attorney Malo Benoza. Naisipan niyang dumaan, actually by chance lang wala kaming pinag-usapan. Mabuti na lang na cancel yung aking misa sa Assumpta Technical High School kasi every Thursday except first Thursday meron akong 7:30 AM para sa grade level mass nila doon. Incidentally nagkaroon pala ng exams, so nung Thursday kahapon rest day pala nila. Kaya hindi ako nasabihan Nagpunta ako doon, kaya laking gulat ko, tahimik yung chapel. Nung puntan ko yung guard, sabi niya, tatakar na Father, bakit dumating ka? Wala namang pasok ngayon, rest day. Sabi ko, di naman ako na-inform. Nakalimutan lang. Bumalik na lang ako ng parokya at nasa parokya lang ako nakahapon, biglang may dumating na bisita, si Attorney Malo nga. Nagpa-check up pala kasi meron siyang gallstone. Parang yun sa akin. Oo. Tapos ang nangyari, parang meron pa rin isang test para dun sa kanyang tumor marker test. Kasi baka raw meron siyang tumor. Yun yung isang intention na pinagdasal din namin, siyempre, yung kagalingan niya. And then, nung magyayain ko siyang magdasal kami sa lunang simbahan, incidentally, nandoon yung image ni St. Jude Tadeus kasi nga piyesta niya bukas. Although yung kwento kasi dati yung image ng St. Jude Tadeus sa parokya, yung image ni Sister Marlene Nunag. Pero dahil medyo nagkasakit din siya, pinagkatiwala ito sa isang kamag-anak, si Madam Nunag, si Ma'am Tuding. Yumao na siya, nakiusap na lang na nag-beg off na hindi na talaga makayanan. May isang alternative kasi, mayroon din yung family Nagit, Yapong Nene Nagit ng Mula de Victoria. Meron din silang image ng St. Jude Tadeus. Kaya yun yung alternative namin na pakiusapan na ilagay sa simbahan para sa Triduum. Pero yung palang katulong nila ng minsang araw na naglilinis na ewan ko kung paano nangyari na natumbay yung image na nasira, pinagawa pala. Pero hindi naman namin in-expect na maihahabol kahapon na idala sa simbahan. Kaya nandun siya sa malapit sa altar. So sabi ko kay Attorney Malo, dito na tayo magdasal sa tapat ng image ng St. Jude Tadeus kasi sa Sabado kapistahan niya. Remembering St. Jude Tadeus, patron saint siya ng impossible causes. Sa Diyos walang imposible at sa kanyang tulong may makakamit na biyaya. Past 10, mga 10 o'clock yun, tapos past 10, mga after 15 minutes na biglang, hindi ko alam kung nakawin na siya ng apalit, pero nag-message siya, tinanggap niya yung result ng kanyang tumor marker test, normal. Kaya ang claim niya, answered prayer, ang bilis sabi niya, parang doon ko din nakita yung talagang walang imposible sa Diyos. Tapos para sa akin, may significance din yung nandun yung second image ni St. Jude Tadeus at parang ito rin ang nagbigay ng inspiration para sa ating kwentuhan sa gabing ito na
maniwala na may magagawa talaga ang Diyos. Although syempre, inihiling pa rin niya yung panalangin kasi this coming Saturday, pasok siya ng hospital kasi by Sunday, maoperahan siya para tanggalin yung kanyang gallbladder. Pero malaking pasalamat niya yung naging normal yung tumor marker niya, negative siya, wala siyang tumor. Ito yung dalawang kwento na nag-inspire sa akin, kaya minabuting sa gabing ito ang ating episode ay pinamagatang may magagawa ang Diyos. At ang ating poll question, ano ang iyong answered prayer, katulad nung kay Atty. Malo, na hindi mo makakalimutan sa tanang buhay mo. Maaaring bawat isa atin mayroong kani-kanyang kwento. Ito isang magandang pagkakataon upang balikan natin ano nga ba yung answered prayer na ibinigay ng Diyos sa atin nang minsang maaaring nagkaroon tayo ng problema o pangailangan o baka nagkasakit at nakamit natin ng kagalingan. At ating bigyan din ng pansin, ng mensahe din ng kantang ng awiting Alam Kong May Magagawa ang Diyos. Katulad nung ketongin sa Ebanghelyo, nagpahayag siya ng kanyang paniniwala na may magagawang Panginoon, mapapagaling siya, magiging malinis siya. At tatlong punto para sa ating ebanghelyo, galing sa verse 40. May isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus, lumuhod ito at nagmakaawa, kung nais po ninyo ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Dito nanggaling po ang ating unang punto. Ang Diyos ay may mabuting ginagawa kapag sa kanya tayo'y nagmakaawa. Ito isang magandang pagkakataon, katulad ng lalaki na lumapit kay Jesus, lumuhod ito at nagmakaawa. At tayo siyempre maniwala na may magagawang Diyos. Tiyak na may mabuti siyang magagawa kapag tayo sa Kanya'y nagmakaawa. At ang ikalawang punto na may galing sa verses 41 to 42, nahabag si Jesus sa ketongin, kaya't inawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Gagaling tayo at di na mababagabag kapag ang Diyos sa atin ay nahahabag. Maaring hindi ganun kadali para sa isang may sakit, lalo yung ketongin sa Ebanghelyo na kinailangan niyang iwan ang kanyang pamilya, ang kanyang komunidad nung siya magkasakit, kaya nandoon lang yung kanyang hangaring mapagaling siya ng Panginoon, nang ipahayag niyang kanyang paniniwala na siya mapapagaling ng Panginoon dahil nagmakaawa siya sa habag ng Panginoon, gumaling siya at yun naging daan kaya't hindi na siya nabagabag sa kanyang buhay dahil ang Diyos sa kanya'y nahabag. At ang katlong punto, yung natitirang bahagi ng Ebanghelyo, verses 43 to 45. Matapos mapagbili na agad siyang pinalis ni Jesus at pinagsabihan ng ganito, huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay magpunta ka at magpasuri sa pari, pagkatapos mag-alay ka ng handog para sa Diyos ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling at malinis na. Ngunit pag-alis ng lalaki, kanyang pinamalita ang nangyari sa kanya dahil dito hindi na nakapasok pa ng bayan si Jesus, nanatili na lamang siya sa labas ng bayan, subalit pinupuntahan pa rin siya ng mga tao mula sa iba't ibang dako. Siguro hindi lang talaga ma-contain yung sobrang kaligayang nadaman nung ketongin nang gumaling siya sa kanyang karamdaman. Pero syempre wag nating kalimutan na may habilin sa kanyang Panginoon, wag itong ipagsabi, kaya tuloy nung hindi siya tumalima sa habilin ng Panginoon, hindi na makapunta siya sa ibang mga lugar kasi baka nandoon yung panganib na baka mapahamak siya. Kaya marahil ayaw mo nang ipagsabi ng Panginoon para patuloy niyang magampanan ng kanyang misyon na dapat magampanan. Subalit malaking bagay din na kahit nasa nanatili pa rin siya kahit nasa labas siya ng bayan, patuloy pa rin naman siyang nilalapitan, pinupuntahan ng mga tao mula sa iba't ibang dako. At ang katlong punto ng ating pagninilay, kapag may habilin, tayo tumalima nang magawa natin kung ano ang tama. May gusto kang idagdag, Brother Jeff? Actually, sa lahat naman po amo na nila. Pero para sa akin na lagi kong nakikita yung punto ni Jesus na yung habag niya, di ba? At the same time, pinapakita dito na matapos po nun na yun nga, lumapit tayo sa kanya at tayo yung
humility po natin, di ba? And incidentally, ibibigay naman ng Diyos, di ba? Ang kanyang, not just only yung compassion niya, pati yung love niya sa atin. At eventually, kung ano yung kahilingan na makakabuti, di ba? Na para sa atin po. Sabi ko nga, in His time. Kasi minsan, para sa akin, may proseso pa po. Sabi mo nga mo, minsan instant healing, minsan may proseso nga po, di ba, Among? And hindi lang po yung sa kahilingan na yung kagalingan, pati sa mga ibang bagay na inihiling po natin sa Diyos. Doon po ako. Katulad ng Halimbawa, jowa. Sa iba, para sa iba. sa iba. At the same time, yung trabaho, yan. At the same time, yung negosyo, mapabuti yung pamilya, at yung sa pag-aaral, yan. At marami pang iba na concern. O kaya board exams. Opo, Malapit yun, na kasama yung yun. board exams para sa civil engineering this Opo. coming November 17, 18. Kasi Dami meron po yun. ding nagpapadasal yung isa sa mga naging alaga, si Nolito Mendeja sa Kabetikan. Wow. Kasama nung kanyang kagrupo. Nagsimba nga sila last Wednesday kasi free time nila yung Wednesday at hiniling na kung pwedeng magsimba. Ang plano nila kasi November 8 nagkataon retreat namin mga paring Kapampangan, nasa Tagaytay kami. Kaya in advance na nila, nagsimba sila last Wednesday. Yung kasama niyang grupo na nagre-review. Sana nga sa tulong ng Diyos, sa biyayang kaloob ng Diyos, at siyempre sa pagsisikap din nila sa pagre-review, sana magtagumpay sila at makapasa. Sabi ko nga, anong pagdadasal natin na maging top-notchers yung 6. So may 6 ng top-notchers. Praise God. Oo. Top 8 na lang ang hanapin, 9 at saka 10. Meron ng top 6. Pero siyempre, yung maipasa lang yung board exams, Ayun, malaking sabi bagay na po niyan. yun. At sabi naman, may nag-top 6 na yata sa DABSU, sa civil engineering. So, posible. Years ago na po. Sa CPA, yung top 3 pa nga, di ba? Marami po sa DABSU. Opo. Marami po na nagtatap notcher. Hindi lang sa SEA. Architecture and engineering. May mga nagtatanong, bakit nga ba tinawag na patron saint ng impossible causes si Saint Jude Thaddeus? Ang isang alam kong trivia, wag natin kalimutan siyempre, kapangalan niya si Judas. So, Na nagtaksi sa Panginoon. marami nalilito Kaya yung iba maray ng mga panahon yun, maisasantabi yung pangalan ni Saint Jude Thaddeus kasi naalala na si Saint Jude Iscariot na nagtaksi sa Panginoon. Kaya siguro kapag talagang walang-wala na, maalala siya, magpapatulong sa kanya. Pero basahin natin yung maiksing kwento, Brother Jeff, para lang mayroon ding ideya yung ating mga avid viewers at listeners ng KLNJ sa buhay ni St. Jude Thaddeus. Ito yung galing sa stjudeshrine.org. St. Jude Thaddeus, the patron saint of the impossible. St. Jude statue close-up legend has it that St. Jude was born into a Jewish family in Paneas, a town in the Galilee region of ancient Palestine, the same area that Jesus grew up in. He probably spoke Greek and Aramaic like many people in that area, and he was a farmer by trade. Jude was described by St. Matthew, chapter 13, verse 55, as being one of the brethren of Jesus. Brethren, pwedeng ka mag-anak, no? Hindi naman talaga literally kapatid. Probably, as mentioned by Among, probably meaning a cousin, since the Hebrew word for brethren indicates a blood relationship. His mother, Mary, was referred to as a cousin of Jesus, Mother Mary, while his father, Cleophas, was the brother of Saint Joseph. Jude had several brothers, including St. James, who was another of the original apostles. His own first name, Jude, means giver of joy, while Thaddeus, another name he was called, means generous and kind. Jude was called to be one of the 12 apostles of Jesus Christ. He began preaching the good news of Jesus to Jews throughout Galilee, Samaria, and Judea. Around 37 AD, o Anno Domini, St. Jude went to Mesopotamia, present-day Iraq, and became a leader of the Church of the East that St. Thomas established there. St. Jude traveled throughout Mesopotamia, Libya,
Turkey and Persia with Saint Simon, preaching and converting many people to Christianity. He was credited with helping the early creation of the Aramean Church and other places beyond the borders of the Roman Empire. Around the year 60 AD, St. Jude wrote a gospel letter to recent Christian converts in Eastern churches who were under persecution in it. He warned them against the pseudo-teachers of the day who were spreading false ideas about the early Christian faith. He encouraged them to persevere in the face of the harsh, difficult circumstances they were in, just as their forefathers has done before them. He exhorted them to keep their faith and to stay in the love of God as they had been taught. His inspirational support of these early believers led to him becoming the patron saint of desperate causes. Saint Jude Thaddeus is traditionally depicted carrying the image of Jesus in his hand. This depiction comes from a biblical story in which King Abjar of Edessa, a city located in what is now southeast Turkey, asked Jesus to cure him of leprosy and sent an artist to bring him a drawing of Jesus. Impressed with Abjar's great faith, Jesus pressed his face into a cloth and gave it to St. Jude to take the Abjar. Upon seeing Jesus' image, the king was cured and he converted to Christianity along with most of the people under his rule. In addition to the image of Christ, St. Jude is often shown in paintings with a flame around his head. This represents his presence at Pentecost when he received the Holy Spirit with the other apostles. St. Jude died a martyr of God in Persia or Syria around 65 AD. After his death, his body was brought back to Rome and was placed in a crypt beneath St. Peter's Basilica. His last mortal remains still lie there today. After his martyrdom, pilgrims came to his grave to pray, and many of them experienced the powerful intercession of St. Jude. This is how he got the title, the saint for the hopeless and the despaired. Saint Bridget of Sweden and Saint Bernard had visions from God asking each to accept St. Jude as the patron saint of the impossible. So walang imposible. Maniwala lang tayo, manalig lang tayo sa Diyos at tiyak na magiging posible at maging yaong mga imposible. Minsan naman yung may narinig yung kaibigan ko, yung nawawala daw yung isang bagay. Susi at iba bang mga bagay niya. Kay St. Jude daw po niya yun. And eventually nakikita, hindi ko na po. Siyempre, yung sa mga panahon parang baka pwedeng mawalan tayo ng pag-asa pero yung debosyon kay San Judas Tadeo siyang magandang pagkakataon. Katulad dun sa Agosto, sabi ko nga, Undin Agosto na 40 days na nagmimisa para sa kanyang kapistahan bukas. Shout out sa mga taga-Agosto, headed by Sister Marian Ubaldo, ang St. Jude Thaddeus Chapel Pastoral Council Coordinator. Sana maging masaya at makahulugan ang kapistahan ni San Judas Tadeo na inyong patron bukas. At sa ng kanyang kapistahan sana sa gabing ito, maging daan din yung kanyang devotion sa kanya na makamit natin yung biyaya at yung mga nakikita natin parang imposible ay maging posible sa ating buhay. Ano sa piyesta rin ng parokya ng St. Jude dito sa San Fernando. San Agustin City of San Fernando. Yan. At atin po ngayong pakinggan ang ilang paalala at patalastas at ang awiting Alam Kong May Magagawang Diyos by Arlene Zapanta and De Vinci Dasig. Manatili po kayo nakatutok sa programang KLNJ. Kilalanan tala ri San Simon at San Judas Tadeo. Kabilang la karing 12 apostoles ning Ganoong Hesus. Ing karelang kapyesten pagmasusyane ning banala kapulungan balang a 28 ning bulan ning Oktubre. Simon mayayaw siyang patriota, uling mekad miyembro na nitang partidong bisang mitimawa king karelang bansa, kapamilatan ning karasan, iba't karing tao Roma asasakop karela. Likwaning partido, inyang inaus ng Hesus. San Judas Tadeo,
kapatid ng Santiago Menor, apostol mo naman at metong yang pinsan ng Ginoo. Sinulat siyang metong amakuya da sulat, anong nuna kata dirinan babala, laban king pamangawang marawak, pauli na ning pansariling pakinabang, at paga na ka nakikatamo, ing pamangailangan tang sumulong king kasalpantayanan. Kapamilatan ding karelang panalangin, malugod na sanang ipagkalub ng Ginoo kay katamo, ing alang patanat na pamanantaben na, at ting pamaging matatagtamo, king kasalpantayanan. San Simon at San Judas Tadeo Apostoles, ipanalangin yo kami. Ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya bayang magmasusi, king Kapiestan de San Simon at San Judas Tadeo Apostoles, king Oktubre 28.
Jesus, kagalingang laan sa ngalan ni Jesus dito sa himpilan ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. At napakinggan po natin ang awiting Alam Kong May Magagawa ang Diyos by Arlene Zapanta at De Vinci Dasig. At bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, babasahin po muna namin ang mga ipinadala ninyong mga mensahe. At ganyan din po ang tugon ninyo sa ating poll question para sa episode 9 season 12 ng KLNJ. Ang tanong, ano ang iyong answered prayer na hindi mo makakalimutan sa tanang buhay mo? Mula po kay Ma'am Janet Reyes, good evening po kaya kaingan, Reverend Father Ronnie Cao. Among. At from Nes Gomez Zablan, TJF and it's KLNJ Night. May pabingin po among Ronnie, David Cao, Brother Jeffrey M. Gomez, KLNJ, and to everyone. Thank you so much po among Ronnie for your daily prayers and blessings for me and my family, especially your gift of healing. Once again po, among, please include us again in your prayers for tonight and we'll once again receive the healing graces from God. God bless you more and your family and keep you safe and healthy always. And also to you and your family, Brother Jeffrey M. Gomez. Healing prayers po for us, especially for my knee, Nishiyama, Aurora Zablan, Arnel Fuentes Gomez, Edna Madlambayan Gomez, Tots Gomez, Lilibet Magkalas, Supan, Aurea Zablan, Fortunato Gomez, Roberto Sigua, Amorsol Reyes, and my aunt Martha Chamson. And to you, and thank you so much po, Among, for your healing prayers, and rest assured of our prayers for you and your family, and also to you, Brother Jeff, and your family. Ingat ko po, King Pamanuli po. Thanks, and God bless us all. Mula po, minibat po ka Ma'am Angelina o Angelina S. Garcia, may pabingi po among kao, Brother Jeff, at kareng pong kak-KLNJ tamo. Admin and staff, magrasang bengingan po. TGIF na, tanggap na kaya na naman pong grasang pakayap, King Lagyo ng Jesus. Among pakyabe po King Prayers siya po, April Jane Garcia, Syke Atina Garcia. Milakono po lalagnat at manguko. In Jesus' name, dakal pong salamat. Among King Prayers siya po kay kamingan. Mingat kayo pong Brother Jeff, po pong magpauli kayo po. Among God bless. Salamat po. From Amelia Bonifacio, may pabingi among Ronnie Cowan, Brother Jeff, pakiabe yung kaya po king complete healing you, then kapatid ko ang ponding familia ng Lola Dalia. Dakal pong salamat at may papangalita mo po king grasyang pakayap, King Lagyo ng Jesus. Amen. Mimingat ko po king pamanuli yung among Ronnie Cowan, Brother Jeff. God bless po. Thank you po. Menibat po kang Ma'am Leilani Carayon Antiado, may pabingi po among kao, Brother Jeff. Salamat po, Biyernes po, KLNJ na naman po. Masaya kami po kasi makapakiramdam kami po kaya kayo. Dakal salamat po, King Grasyang Babier na po kaya kaming buong pamilyami po. Manyad ko pong panalangin, King Grasyang Pakaya po, King buong pamilyami po. Balo ko po malugod siya po, Jesus, imaging okay kami nga po. In Jesus' name, salamat po at mimingan tamungan palagi. Minibat po king Barangay Dila-Dila, Santa Rita, Virgen de las Remedios Parish Church. Salamat po. From Virna Balagtas Intal, a blessed good evening po among Ronin, Brother Jeff, TJF, King Lagyo ng Jesus, continuous complete healing for my mother Virginia, Brother Alice Balagtas, and my auntie Rena Nicolas. Thank you po and more power to sa KLNJ. Mula po kayo Sir Jefferson Centeno, good evening among kao, Brother Jeff. Friday na naman po, tanggap na kayo na naman pong grasang pakay. Bless you kami po lagi among pamilya ko po, anak po Sian Centeno at asawa Mona Lisa Centeno. Manalag kami po, mipaldan kami po, King Lagyo ng Jesus. Dakal pong salamat at keep safe from Apalit, Pampanga po. Salamat. From Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento, a grace-filled Friday evening among Ronnie, David Cao, Brother Jeffrey M. Gomez, to all the staff and avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. Dear Jesus, bestow your healing grace to all of us. Give us complete healing, physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Among pray for my complete healing, knee and back pain. Please pray also for the complete healing of my sister, Mayflor Calma, knee pain. Maraming salamat among sa mga dasal mong nagbibigay grasya ng kagalingan at kapayapaan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and all kinds of sickness. In Jesus' name, amen. Rest assured of our prayers for you, Among and Brother Jeff, and all your loved ones. Keep safe and God bless us all. Thank you, Ma'am Agnes.
Minibat po kang Sir Jensen Bonifacio. A blessed evening po, among kao, Brother Jeffrey M. Gomez, and to all fellow viewers and listeners of KLNJ. Kumusta na po? Among, please include myself together with my family this evening to your prayers for healing, protection, and for our special intentions. Also, birthday blessing and thanksgiving for my daughter, Morgan J. Bonifacios, 6th birthday on November 2. Advance happy birthday po. Happy birthday po. Yes. God bless you more, Among, as well as your loved ones, and the same to Brother Jeb. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. From Ophelia Samson, good evening. Dakal pong salamat po aking healing prayer po. Menibat po kang Ma'am Esther David Castro. Good evening. Good PM po, Among. Kao, Brother Jeb, Among, abeyo ko po, karang prayer you, mag-asma ko po. Salamat. Praying for your speedy recovery and total healing from your asthma, Sister Esther David Castro. From Joanna Silvestre, magandang gabi po. Pagkasama po sa prayer para sa tuloy-tuloy na pagaling po ni, hindi ko alam po kung paano bibigkasin po itong pangalan. Sours Imogen Noiles. Pasensya po, hindi ko alam kung paano bigkasin itong pangalan. Ito po yung spelling ng pangalan. Saoirse IMOGENNUYLES. King Lagyo ng Jesus. Amen. Salamat po. Minibad po kang Ma'am Lloyd Maglalang, may pabingi po among kao and Brother Jeb. Abeyo kami po king healing prayers you, lalo na po ding Maglalang and Mariano family. Dakal pong salamat. From Edgar Macapagal, magrasyang being pakaya po, King Lagyo ng Jesus. Amen. Good evening po, among Ron and Brother Jeff. Nice to see you and nice to see and hear you once again tonight. Please do include us always who are sick in your healing prayer. May complete healing be upon us, especially to my heart and kidney problem. In Jesus' name, be blessed and be healed. Also include my wife, Judith, and my 3 sons, AJ, Jude Michael, and John. Kapaningatan po at may papangadi. God bless po, King Lagyo ng Jesus. Amen. From Apalit. Minibad po ka Ma'am Gloria Sabile, magrasang bengi po among at Brother Jeff. Healing prayer po, kareng masakit at lalo na kareng manyad panalangin. Salamat po among at makatanggap na naman pong grasyang pakayap and more power po king programa. God bless po kaya kayungan at mimingat king pamanuloy po. Salamat. From po. Edith Guevara, magrasyang being po among and Brother Jeff, among pagkabe Piloys, king prayers mo, ing pamag-exam na king ASCPI, king November 28. Thanks and God bless po. Mimingat po king pamanuloy. Thank you po, Sir Edith. Mula po kay Ma'am Tito Jane Canlas Laranjo. A blessed good evening po among Ronnie Cao at Brother Jeff Gomez. TGIF na naman po at magkakeleje na naman po tayo. Thank you so much among for all the prayers being offered to us. Humbly asking to continue to pray for us, especially our good health and our special intentions. Rest assured po, we are also praying for you. Praying you and your family goodness and protection. King Lagyo ng Jesus. Amen. Salamat Thank po. you rin po sa masarap na lunch kanina at talagang pinaghandaan ng ating chef na si Kuya Romel Laranjo. Siya yung nagluto yung asawa niya. Thank you very much. Talagang nabusog po hanggang sa brewed coffee po ni Chef Kuya Romel Laranjo. Thank you po. From Edith M. Di Matulak, among pakintod po king prayers you, healing at special intentions, Edith Di Matulak and Brother PJ Di Matulak, in Jesus' name, amen. Takala, salamat po. Mula po kay Ma'am Grace Somera, good evening among at Brother Jeff. Iyabeyo po yung pamilya mi, king grasyang pakayap, amen. From Crystal Relos, may pabingi po among Ronnie Cao and Brother Jeff, pasibayan po pagkabe, kaya po kayong healing prayers yun na sana po milako na po yung kuko ko. Dakal pong salamat at ingat kayo po. Menipat po ka Ma'am Tita Lourdes Aquino Chua, magrasang bengi po among Ronnie, Brother Jeff, and to all avid viewers and listeners of KLNJ. TGIF na naman po at tanggap na naman grasang pakayap. Healing prayer for me and for my heart problem. Good health for my family and protection from any kind of virus and harm. ADHD of Anansi Pasco be totally cured and his eye problem. Astigmatism of Marcelo Pasco III be corrected.
In Jesus' name, we are healed. Dakal pong salamat, mimingat po palagi at mipapangandita mo po. God bless us all. Menibat po kay Santa Monica Parish Church, Minalin, Pampanga. From Janet Canlas, good evening po Father Ronnie and Brother Jeff, Karen J. Amen. Thanks be to God. Thank you very much po Amo for your everyday prayers to us. Healing prayers po for Rosario Pedro, Eleanor Ramos, and Walter Canlas. Thank you so very much po Among. More power to kay LNJ. Ingatan po kayo ng Diyos and Brother Jeff. God bless po. Sige po. Meron ka pa niyan? Wala na po. Tess Juarez, Konsehal, Tess Juarez is watching. Early Magtoto is watching. Doc Ermagin Dumas is watching. Zenny Bonifacio is watching. Hello to Brother Hojel Montemayor. Katatubong Tobero. Arline Yambao Malyari is watching. Julieta Dumas is watching. Beth Caures is watching. Gloria Sabiles is watching. Myra Paz is watching. Siya yung nag-invite yata sa'yo? Ayaw po. Good evening, Ma'am May. Lopez. Siya po, salamat po. Jane Canaslarano is watching. Sino pa ba? Bot Manlasas is watching. Angelina or Angelina Garcia is watching. Enzo is watching. Hi kay to Kap Harry Mercado sa Sapa, Santo Niño. Edith Guevara is watching. Early Jane Dumas Sikat is watching from Nevada, from Las Vegas. Janet Canas is watching. Lani Magat is watching. Agnes Evangelista Sarmiento is watching. Nes Gomez Ablan is watching. Good evening po sa lahat at maraming salamat po sa pakikibahagi sa kwentong ito sa Biyernes pong ito ng gabi dito sa episode 9 season 12 ng KLNJ. At sa pagkakataon pong ito, sama-sama tayong dumulog sa Diyos at ating hilingin ang tulong ni San Judas Tadeo upang idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan nang tayo mapabuti at nang makamit din natin ng biyayang nakalaan para sa ating kagalingan. At katulad po ng kitungin sa Ebanghelyo, tayo po'y manalig sa Panginoon at maniwala na mayroon siyang magagawa at tayo mapapabuti at makakamit ang kagalingan kaysa po ng ating pamilya at mga minamas sa buhay. Atin pong idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan habang pinapakinggan po ang ating Song for Healing sa episode 9, season 12 ng KLNJ, ang awiting Manalig Ka by Tinig San Jose. Sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Napatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay
nakakalimot kay Jesus. Manalig ka, manalig ka. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming papurit pasalamat sa gabing ito. Minsan pa, ngayong aming idinudulog ang aming kanikanyang kahilingan, hinihiling namin naway sa tulong ni San Judas Tadeo, makamit namin iyong pagpapalang nakalaan upang matugunan ng aming mga kahilingan, ang aming mga pangailangan, makamit iyong pagpapala para sa aming ganap na kagalingan sa mga karamdaman naming physical, emotional, psychological, at spiritual. Hinihiling ngayon, O Diyos, kaisa po ng lahat ng avid viewers at listeners nitong healing program ng KLNJ, kaisa ng aming kanikanyang pamilya at mga minamas sa buhay. Igawad mo, O Diyos, ang iyong pagpapala at hayaan mo ngayong dumaloy sa aming buong katawan at katauhan. Pagpapalang kaloob mo'y magdulot nawa sa amin ng daglian at ganap na kagalingan. At kung ano man pong aming mga kahilingan at mga pangailangan ay matugunan din ang mga ito nang lubos kaming mapabuti kaysa ng aming pamilya at mga minamahal sa buhay. Sa iyo, O Diyos, ay walang imposible. Kami patuloy na nananalig sa iyo. At minihiling ngayong kalugdan mo po ang bawat isa amin at igawad minsan pa iyong pagpapalang nakalaan ng matugunan ng aming kahilingan at nang makamit po namin ang ganap na kagalingan. Ito pong aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Together we say Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Saint Ferdinand, Pray for us. Saint Gabriel the Archangel, Pray for us. Saint Jude Thaddeus, Pray for us. Saint Matthias the Apostle, Pray for us. Saint Lucy, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joachim and Anne, Pray for us. Saint Ezekiel Moreno, Pray for Saint us. Padre Pio, Pray for us. Saint Camillus de Lelis, Pray for us. Saint Nicholas of Tolentino, Pray for Saint us. Joseph, Pray for us. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Our Lady of Fatima, Pray for us. Our Lady of Mount Carmel, Pray for us. Our Lady of Pilar, Pray for us. Our Lady of Candelaria, Pray for us. Nuestra Señora del Paz y Ben Viaje, Pray for us. Virgen Mater Dolorosa, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for Santo Cristo del Perdón y Caridad, Have mercy on us. Christ the Divine Healer, Have mercy on Sacred us. Heart of Jesus, Have mercy on Healing us. Heart of Jesus, Have mercy. 3 times Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones and all avid viewers and listeners of this healing program, King Lagunang Jesus. In Jesus' name, pour out upon us, O God, your blessings so that our needs will be answered favorably. In Jesus' name, give us more opportunities so that we'll be able to express our defeat before you. And may this healing program, KLNJ, be a source of blessing and of healing for all of us, for our family, and loved ones. And all avid viewers and listeners of this healing program will be blessed, will be healed. In Jesus' name, amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless and heal you as well as your family and loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong mga minamahal naming avid viewers and listeners nitong healing program na KLNJ. Thank you kay Lola Rosing Pascual ng Sitio Aguso, San Francisco, Mabalacat City, Pampanga. At happy fiesta po dyan sa Aguso bukas. At dito rin sa St. Jude Village, San Agustin, San Fernando. At thank you rin kay Attorney Malo Benosa at binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na di man natin talaga pinlano pero minabuti mong dumaan kahapon at tumanggap ng biyaya. Blessing marahil yung past good result ng kanyang tumor marker result kahapon at wala siyang normal siya at wala siyang tumor. At sana pagdasal natin na maging successful, matagumpay yung
laparoscopic operation yata ang tawag doon para sa kanyang pagtanggal ng kanyang gallbladder this coming weekends sa Sunday. Shoutout kay Lana, Miss Lana Sechon. Birthday greetings from your dad, Brother Chito Sechon ng Chapel Pastoral Council Coordinator ng Nuestra Señora de la Paz Benviaje ng Moras East ng Santo Tomas. Happy birthday din kay Sister Lita Pacho. 59th birthday niya ngayon. At advance happy birthday naman kay Sister Gina Puno bukas, 60. 60th birthday celebration. Senior citizen. Dual citizen. Baka may gusto kong Ayo po, batiin. meron namong belated happy birthday nung Lunes. Siyempre, ang aking utol, ang bunso namin, si John Joseph Gomez. Descendant si Ate Agnes, ka-birthday niya. Oo. Nung Monday, 23. At bukas din, yung kapatid ni Kate, yan, 28. Birthday din niya, si She Bogno Tinglao. At sa 30 naman, yung kapatid kong isa, si Glenn Gomez. Yan. Yung bagong EMDC ng oo. parokya, no? Opo. Si Brother Glenn Mas Gomez. mataas sa akin. At siyempre, Among, yung pasasalamat namin sa iyo bilang aming spiritual leader, spiritual director po ng campus ng Santo Tomas Campus. Though hindi siya hindi siya Baka nakapunta sa celebration ng dekada. salamat Muli, happy 10th founding anniversary Dabso Santo Tomas Campus. salamat po sa mga sponsors po namin, sa mga local government unit. Yun, si Mayor John Sambo ng Santo Tomas, nakapunta po siya. Si Congresswoman Ana York Bondok at si Board Member Nelson Calara nung Tuesday po. Sa mga co-faculty, non-teaching, sa mga sponsors po namin, at yung administrative council po, headed by our University President Dr. Enrique G. Backing, na nagbigay po ng approval sa amin na gawin po yung second day sa Dabsu University Gym. Sa main, Sa main campus. Maraming salamat. Sa mga estudyante, talagang nagpagod, talagang nagbigay ng panahon para at least maging masaya po. And yun nga ho, pagdasal po natin yung sa Lunes na yung barangay peaceful barangay SK elections. Oo. At bukas na kasi yung last day ng campaign. Pagdasal po natin ng lahat po ng mga kandidato, lalo na po siyempre yung mga kakilala natin, yung mga talagang nararapat pong maglingkod sa ating mga barangay. Baka may biruan nga Among sabi, hinahanap ko yung namimigay daw, sabi. Yung mga ibang kakilala, binibiro ako. Baka may alab ka. Ay, sabi ko, wala. Kidding aside, Among. Yun nga, tama po si Among. Pagdasal natin, bago natin isulat yung mga nararapat na mga pangalan, Among, pagdasal natin. Yun. Mga kakalugurang avid viewers and listeners ng KLNJ, kapag tayo ay nababagabag, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tayo dumulog sa Diyos, sa Kanya tayo ay magmakaawa. Tiyak na tayo ay Kanyang kahabagahan at makakamit natin ang Kanyang biyayang nakalaan upang matugunan ang ating kahilingan at makamit ang kagalingan. Manalig lang tayo sa Diyos. Ako po si Brother Jeffrey M. Gomez, ang iyong kakaluguran dito sa KLNJ, na pansamantalang nagpapaalam sa inyo. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa KLNJ. See you next Friday, mga ka-KLNJ. Good night, kakaluguran. Pagbati po doon sa dati kong parish, Christ the Divine Healer Parish. Yesterday I was invited together with the parish priest, Father Lord Christopher Beltran. Celebrated the 22nd founding anniversary of Christ the Divine Healer Parish. Happy anniversary po dyan sa CDHPO, Christ the Divine Healer Parish, Santa Lucia Resettlement. At nagkasama-sama tayo kagabi sa misang pasalamat para sa 22nd founding anniversary ng Christ the Divine Healer Parish. Kakaluguran ako naman po si Father Ronnie Dicaw, ang parish priest ng San Matias, Santo Tomas, Pampanga, at ang inyong kakaluguran na kaibigan na nagdarasal para sa kagalingan ng may sakit, maging danawa itong KLNJ upang makamit natin ang kagalingang pisikal, emosyonal, psychological at spiritual. At ating baunin ang binahagi ko pong 3 punto at tema ng KLNJ Episode 9 Season 12. Unang punto, ang Diyos ay may mabubuting ginagawa kapag sa Kanya tayo ay nagmakaawa.
ay kalawang punto ay gagaling tayo at di na mababagabag kapag ang Diyos sa atin ay nahahabag. Ikatlong punto ay kapag may habilin tayo tumalima ng magawa natin kung anong tama. At baunin din po ang tema ng ating episode 9 season 12 ng KLNJ, kapag tayo taimtim na manalangin, matutupad anumang ating hilingin. Muli tayo magkwentuhan sa susunod na Biyernes. Good night kakaluguran. God bless po sa inyong lahat, minamahal naming avid viewers and listeners ng KLNJ. Maraming salamat. God Thank you. bless.